Tiniyak ng pulisya sa Olongapo na sasampahan ito ng kasong administratibo ang kabaro na inirereklamo ng panggagahasa sa anak ng dating ka-live-in. Bukod pa po ito sa kasong kriminal na isinampa na laban sa kanya. Mula sa Olongapo si Claire Delfin, naka-alerto 24 exclusive. Nabasa po yung... Oras lang daw ang binilang matapos lumantad sa GMA News ang ina ni Angel. Agad daw dinisarmahan ng Olongapo Police ang kabaro nitong umano'y ng abuso sa 18 taong gulang na dalaga sa nakalipas na 5 taon. Pansamantalang kinumpiska ang kanyang service firearms at badge. Sa reklamong isinampa ni Angel sa DOJ, sinabi niyang 13 taong gulang pa raw siya nang simulan siyang halayin ng naturang pulis gapo na nung unay itinuring pa raw niyang pangalawang ama. Ayon pa kay Chief Inspector Julius Domingo, magsasampa na raw sila ng administrative case laban sa suspect at magsasagawa ng sariling investigasyon sa kaso. Pero tumanggi siyang iharap ang suspect sa GMA News. Ayaw daw kasi nito lalo pat wala pa raw itong nakukuhang abogado. Sabi niya, ito lang isasagutin niya sa right forum, yung accusation against him. Masipag daw sa trabaho ang nareklamong pulis, pero giit ni Domingo, wala siyang nalalaman sa personal na buhay nito. Inilagay na raw niya sa isang restricted area sa loob ng kampo ang suspect kung saan di raw siya pwedeng lumabas. At least mawala na rin yung pangamba ng mga complainants na mag-iisip na baka itong tao natin is may iba pang gagawin sa kanila and sa kanya na rin. Hindi rin natin na yung sa ano na rin niya, safety niya na rin. Sa pagtatanong ng GMA News Regional Police Office, napag-alamang epektibo kahapon tanggal na sa kasalukuyang assignment ang dating amain ni Angel. Inilipat na rin daw siya sa Regional Headquarters Service Group sa Pampanga. Pero ayon kay Domingo, di pa raw niya natanggap ang order na ito. Ang kampo naman ni Angel, sinasabing di raw sila panatag hanggat di nila nakikitang nakakulong ang suspect. Kasong rape alinsunod sa Republic Act No. 7610 o Anti-Child Abuse Law at paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Law ang isinampa sa kanya sa DOJ. Itatakda pa lang ng DOJ ang preliminary investigation sa kaso. Claire Delfin, nakatutok 24 oras. Tuloy ang pambabatiko sa pagkakatalaga kay Attorney Sixto Brillantes bilang COMELEC Chairman. Maging ilang commissioner ng COMELEC pala, meron ding agam-agam kay Brillantes. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Inikot ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes sa unang pagkakataon ng ilang departamento ng komisyon sa pangalawang araw niya sa trabaho. Kauna-unahang unbank session din niya kanina pero 1 oras lang siyang nakadalo. May appointment daw kasi siya sa labas ng COMELEC. Pero naroon naman ang mga kasama niyang commissioner para tulungan siya kahit may ilan sa kanilang aminadong may agam-agam. I've been saying, Tina, na because of yung first time sa government, kumbaga, baka dito siya may pagkukulang, but I've been saying all along, we will help him, we will support. The appointment is the prerogative of the President. So, on our part, we have to accept that, we like it or not. Pero ang mga tutol sa appointment ni Brillantes, tila nahihirapan pa rin siyang tanggapin. Paano tayo makakatulog ng mahimbing kung alam natin yung electoral process ay hindi na sa magandang kamay? The public perception is he may be still closely associated with some of his clients. Gayunman, ayon kay Commissioner Gregorio Larrazabal, wala siyang naging ganung karanasan kay Brillantes sa loob ng 1.5 taong commissioner siya sa COMELEC. I knew Chairman Brillantes before I got in COMELEC, but during my whole stint in COMELEC, he never, not once, did he come to my office or approach me to ask for help. Sinabi pa ni Brillantes na hindi rin daw siya nakiusap sa kahit sinong politiko para gapangin ang appointment niya sa COMELEC. Sinabihan na rin daw niya mga politikong dati niyang kliyente na dumistansya na. Hindi pwede dapat masamain yung aking previous clients. Now, you are at a disadvantage by the fact that you are my former clients. Kasi ngayon, pag nagkaroon kayo ng kaso o problema dyan, ako magdadalawang isip na tulungan kayo because nakatutok sa akin ang taong bayan Sa kasalukuyan, may 23 kaso pa ang dating law office ni Brillantes na pending sa COMELEC. Pero pagtitiyak niya, hindi siya makikialam sa mga kasong hinawakan niya noon kapag dininig ang mga ito sa COMELEC. Mati nga raw dati niyang law office, pinakiusapan na niyang bitawan ang mga kasong ito. Definitely, I will be inhibiting in the cases which are pending right now before this commission. Ako naman nag-withdraw na sa partnership.
Pero pinakikiusapan ko sila ngayon, I think they're going to meet, that they will actually withdraw in all cases of the law firm from the Commission on Elections. Hindi rin daw minadali ang kanyang appointment. Minabuti lang daw ng Pangulong italaga siya bago magsesyon ng Kongreso para may quorum pa rin sa COMELEC pagdating ng Pebrero. Sa February 3 kasi, magre-retiro na sina Commissioner Nicodemo Ferrer at Gregorio Larrazabal. Inirekomenda ng Alliance of COMELEC Employees in Service o ACES na ikonsiderang kapalit nila sina COMELEC Personnel Director Adolfo Ibanez, Law Department Director Ferdinand Rafanan at Region 5 Director Zacarias Zaragoza. Tina Panganiban Perez, Nakaduto, 24 Oras. Abangan mga pinakasariwang balita tungkol sa baha sa Palawan. Presyo ng mga produktong petrolyo magmamahal na naman. Alamin kung kailan at magkano. At bagong silang na sanggol may malaking bukol sa leeg. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras.